Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment at human resources. Mga bagong kasunduan ukol sa defense at pang-ekonomiya ang lalagdaan ng Pilipinas at Japan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo mula May 26 hanggang 29. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, may kaugnayan sa Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan ang napapaloob sa bagong defense deal. Mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024 and para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026 na nagsiset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa pagitan po ng Self-Defense Forces ng Japan and AFP. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Sanei Takeichi kung saan tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapatibay ng kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon pa sa DFA, kabilang rin sa tatalakayin ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister ang patungkol sa energy security. So naghahanap tayo ng iba't ibang bibilhan ng langis and ang layunin natin ay to diversify our sources para sa oil at hindi tayo masyadong umasa. So ito ay isa sa pag-uusapan po natin with Japan. Sa sidelines ng state visit, makikipagpulong rin si Pangulong Marcos sa Japanese investors. Haharap din siya sa Filipino community sa Tokyo. Sa datos ng DFA, aabot sa 340,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni PBBM sa Japan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.